Sa kanyang FB page, tuluyan na nilaglag ni Ramon Tulfo ang dating niyang kaalyado at kaibigan na si dating Presidente Digong Duterte. Sinabi niya sa loob daw ng 6 na taon na pamamalakad ni Digong sa ating mahal na inang bayan ay naging isang grand criminal enterprise ang bansa nating Pilipinas sa mga nangyaring pamamalakad niya na damihan at nagsulputan ng pogo, illegal smuggling at sinasabing sa nagdaang pandemic ang multibilyong pisong formally scandal ay puro korupsyon at mga overprices na face shield, vaccine, face mask ang kinamkam ng mga akalyado ni Digong Duterte. Grabe rin to si Ramon Tulfo. Alam naman natin na sanggang dikit na dati si Digong, pero ngayon talaga ewan ko ba bakit niya nasabi na talagang isang criminal itong si Duterte na naging grand criminal enterprise nga ang ating mahal na inang bayan. Talagang kinamkam nila ang salapi ng mamamayang Pilipino, lalo na yung mga nagbabayad ng buwan-buwan bulis at tinbulsa at hindi alam kung saan nga dinala ang pera ng taong bayan. At ngayon tayo naghihirap sa panahon na administrasyon ni PBBM. Ito talagang si Digong Duterte, napakawalang hiya, ano? Nag-focus lang kuno sa war on drugs, pero ang kanyang motibo talaga yung nakawin ang sinasabing salapi ng bayan talaga, no? Pati tuloy ang kanyang anak na si Sara Duterte, ganun din ang ginawa. Ang patuloy na korupsyon sa kanyang Office of the Vice President, ang kanyang pinangangasiwaang DepEd, ganun din. Talagang ninakaw ang pondo ng kaban ng taong bayan. Kaya isang si Digong Duterte, kala mo, isang magpapatino sa ating mahal na bayan, ay talaga namang grabe ang ginawa nitong korupsyon, lalo na sa pagpapalaganap ng pogo sa ating bansa. Nagdatingan ng mga illegal na mga Chinese nang galing sa mainland China para magtayo ng mga sugalan sa pamamagitan nga ng Pogo Hub dito sa iba't ibang sulok ng ating bansa, particularly sa Metro Manila, sa Pampanga, sa Tarlac at kung saan-saan pang naglagay ng Pogo Hub para lang sa isang sugalan na online. At pati ang mga pamamayagpag ng mga smugglers sa kanyang panahon talaga ay grabe, na talagang akala natin ay talagang gumawa ng maganda, yung pala ay nabudol tayo ni Digong Duterte sa kanyang pamamalakad sa ating mahal na inang bayan. Kaya wag nating hayaan na makabalik pa ang Duterte dito sa ating politika, lalong-lalo na kung sakali mang hindi ma-impeach si Sara Duterte at makatakbo ito sa Pangulang 2020, huwag na nating iboto to. Lalo na yung sa mga taga-Davao na dapat talaga hindi na rin makaupo bilang mayor ng Davao City itong si Digong at ang kanyang anak na si Pulong bilang kongresista, pati na to si Baste bilang kanyang vice mayor. Ganon talaga itong mga pamilya Duterte, saksakan ng mga ganid sa salapi ng bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatag dito sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.